Magandang umaga sa ating lahat. Ayun, makikita niyo yung nasa harapan ko na fresh na gulay. At dahil nga maulan ngayon, kailangan natin magluto ng masustansya at masarap na pagkain. Ayan, meron tayong bulaklak ng kalabasa dito, okra, talong, and yung talbos ng kamote. Hindi mawawala yan sa yung tangkay ng ating kalabasa. Sa pagpiprepare nito, kailangan lang natin tanggalin yung nasa gitna ng bulaklak. Ayan, tatanggalin lang natin to. Iisa-isahin natin yan. Habang hinihimay ko mga kabomboms, ayan, bibigyan ko din kayo ng trivia dito. Alam nyo ba na mayaman to sa vitamin A and C? O diba ang bongga? And kung ayaw nyo lumabo yung paningin nyo, makakatulong to para mapanatili natin na maganda yung ating vision. And syempre nakaka-boost din to ng collagen, so gaganda yung balat natin at yung ating mukha. At dahil ang dami-dami pa nito, ikakat ko na lang, baka mainip kayo. Tara! So, ayan, tapos na yung ating bulaklak ng kalabasa. Ang ini-next naman natin is yung talbos niya. Kailangan natin himayin at tanggalin yung mga matitigas na parte dito sa ating dahon ng kalabasa. Ayan, ang ganda-ganda talaga ng ating kulay ngayon dahil fresh na fresh. Ayan, kakakuha lang natin yan. So, tanggalin na natin. Himayin ko na nga. Hanapin ko muna pala, baka may uod. Kasi nung meron ako nakitang uod, di naman talaga maiiwasan yun lalo na pag tag-ulan. So sa paghihimay, tatanggalin lang natin yung matigas na parte dito sa ating dahon. Ayan, tanggalin lang natin yung pinakadulo niya. Alright, now dito naman na tayo sa ating talbos ng kamote. Ayan, green na green yung kulay ng ating talbos. Pero okay na yan dahil medyo naman yung pagkakuha ko. Hindi naman masyadong mahaba. So now yung okra, hindi ko na pakikialaman yan kasi hindi ko talaga tinatanggal yung dulo nito. So etong talong naman, hatiin natin siya sa 4. Ang ganda ng talong, bilog na bilog. Pero meron kasi itong damage dito sa pinakagilid niya. Ayan o. Yung sad. Tingnan natin kung may uod. Sana wala. Oh my! So meron siyang maliit na damage. Pero okay lang naman yan kasi wala naman siyang wala naman problema kung meron siyang damage. Tatagalin na lang natin. Sa mga nagtatanong bakit di ko tinatanggal yung pinaka-corona ng okra. Kasi ayoko na kakalat yung pinaka-lapot niya. Ayoko nang ganun. Saka hindi ako kumakain ng okrang malaki. Gusto ko yung mga maliliit lang. Ayan, ang ganda nitong isa. So, okay na yan. Hugasan ko na lang tong aking mga gulay. Tapos iluluto na natin. Ayan. I'm so excited kasi ang sarap talaga nito sa tag-ulan. Para maluto, maglalagay na ako ng mantika. And ilalagay ko na tong bawang na aking hiniwa-hiwa. Tapos hindi kasi nag-golden brown dito pero okay lang yan. Basta pag umamoy na yung bawang, alam mo na pwede mo nang ilagay yung kasunod. And dito nga pala, ang pinakagagamitin ko sa hog is yung jolly mushroom. Ayan. Ang ayoko lang talaga dito, tumatalsik-talsik siya. And pag lumulundag-lundag na nga yung mushroom, ilalagay na natin yung water. Depende yan kung gaano kadami. So, ala kayo. Pero sa akin kasi maliit tong kawali ko Konti lang ilalagay natin ng sa mix. Kasi masarap talaga yung nalalasahan natin yung pagka-fresh ng gulay. Kapag kasi sobrang lasa na yun. Kasi ganyan lang, tatakpan na natin. Tada! So, hindi pa siya umukulo. Ayan, pero pag hinahalo na natin, oh my God. No, I mean, pag hinalo na natin, makikita na natin na sa may ilalim medyo kumukulo ng ating tubig. So, kung mapapansin nyo, ayan, talaga nag-iba na yung kulay niya, malapit na siya maluto. Wow! Ang sarap. Maamoy talaga yung lasa. Maamoy yung lasa. Ang gulo niya. Pwede na natin takpan. Tada! So, ayan, kumukulo na siya ng konti. And
pwede na natin haluin ulit. So, ang gagamitin nating sandok, hindi na yung bakal kasi pwede tayo makuryente. Makuryente nga ako. Yan, haluin lang natin ng konting-konti lang kasi hindi naman siya pwedeng ma-overcook. So, hindi pwedeng ma-overcook yung ating gulay. Kailangan sakto lang. Half cook lang. And muntik ko naman kalimutan tong salt. So, maglalagay tayo ng konting asin para may lasa talaga. Tapos, after nito, lalagay na natin tong dahon ng kalabasa. Ayan na, malalanta na siya dito. Masarap kasi ito eh. Ayan. So, tatakpan na din natin. Ang liit talaga ng aking lutuan. So, kailangan kong pumili ulit ng kawalit. Pero yung dati ko kasi hindi ko nagagamit eh. Kaya ayoko nang bumibili ng mga gamit. Tada! So, ayan. Lutong-luto na. Pwede na natin talaga iahon. Pero isang halo na lang para mag-balance yung lasa or mamix. Ayan. Kung napapansin nyo, ay kung nandito lang kayo maaamoy nyo yung ano talaga nitong kulay natin. Magbango talaga. Dapat mas masarap to kung hipon yung ilalagay natin. Kasi umuulan kanina so hindi ako pwede pumunta sa may bayan. Tara! So ito na yung ating kulay. Ayan. Medyo madilim ngayon eh. Hindi ko alam kung nakikita nyo pero ang ganda talaga ng kulay niya sa personal. Dito kasi madilim. Ayan. So maglalagay tayo ng sabaw kasi andyan yung sarap sa may sabaw mismo. Wala tayo. Ayan. Ipaibabaw din natin yung mushroom. Sayang mas masarap to kapag medyo lutong-luto talaga. Pero okay lang. Kasi hindi naman talaga magbabrown yung mushroom dun sa plate. Tamang-tama umuulan na, kakain na ako. Let's go! Bye-bye! Thank you for watching. Stay blessed everyone!